Annyeonghaseyo guys! Yes, familiar kayo sa lugar. Yes, nandito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 because meron kaming flight ng 7 a.m. Pero as early as 3 a.m. nakita nyo naman, nandito na kami kasi ayaw namin nakahagard. And kapag international ang flight, it is really advisable na nandito ka na 4 hours before the check-in. AirAsia nga pala ang aming airline for today's travel. Nagbayad na rin ako ng travel tax ahead of time para diretso na ako sa check-in counter. Sa Double Dragon Plaza nga pala ako nagbayad. And then present ko lang yan kasama ng aming passport, ticket, and of course, ang aming approved Korean visa. Kasi kahit dito pa lang sa check-in, kung wala kang visa, ay hindi ka na agad papayagang mag-check-in. So, ayan, very smooth naman ang aming pag-check-in. Ang amin nga palang airline ay AirAsia at very friendly naman ang mga staffs. Ito, very, very excited na ang aming pamilya, ang pamilya Asibal, because this is our first time and we will celebrate my birthday sa aking dream destination, ang South Korea. Nga pala, bago kayo pumunta sa immigration, make sure na meron na kayong e-travel ha. Mag-download lang kayo sa cellphone nyo ng eGov app. This is free ha, walang bayad kaya wag kayong papaskam. So there, finally, nandito na kami sa boarding gate. Very, very excited ang aming family. Ayan, nakita nyo sila, isa-isa, diba? Sila talagang hinahayaan ko pagka mga ganyang proseso para talagang na-experience nila kung ano yung feeling ng isang traveler. Wow, traveler talaga, no? Akala mo naman frequent traveler. Anyways, ang pag-travel namin ngayon sa Korea ay hindi talaga planadong-planado. Tinesting ko lang kasi merong simplified visa application sa Korea wherein merong mga qualified na credit cards na pwede nyong gamitin in lieu of the financial statement or bank statement. So, green up ko yung opportunity kasi meron ako nung 3. And yes, na-approve ang visa kaya nandito kami ngayon. So, Korea, here we come! And alam ko na ang isa sa mga tanong nyo kung magkano ang aming ticket. Medyo pricey siya. Nakuha ko siya ng 41K sa Agoda. Nag-search muna ako sa Skyscanner kasi doon ako naghanap ng pinakamura. Naswak doon sa dates na gusto ko na cover yung birthday ko. Wow! Yon. So, yan ang pinaka-affordable na nakita ko kasi kasama na yung 20 kilos na check-in luggage papunta and 20 kilos na check-in luggage pa uwi. So, kung sasabihin yung mura na yan, okay go. Pero sa akin kasi medyo pricey yan dahil tuwing nagbubook ako ng mga lakwatsa namin, pang promo fares lang naman ako. So, ayan. Kinagat ko kasi syempre, ayoko munang mag-book nang hindi pa na-approve yung visa. Gusto ko dun sa safe side kasi magbubook ako, kunwari, 5K round trip. Tapos, hindi naman na-approve yung visa ko. Edi sayang yung 20, diba? So, ayun, nanigurado lang naman ako. Pero kung feeling nyo naman na super lakas nyo kay Lord, magbubook muna kayo bago kayo mag-apply ng visa. Edi go. Kung saan kayo masaya, go lang ng go. And finally, eto na kami, nakarating na kami sa Incheon International Airport. Ayan, Diyos ko, medyo teary-eyed pa nga ni. Kasi naman, talaga namang pangarap makapunta rito. Etong signage na to, nakikita ko lang sa mga vlogs. Tapos finally, eto na ang aming pamilya. Nandito na kami sa South Korea. Ang social din dito ha, tignan nyo, kailangan nyo ring sumakay ng train papunta sa immigration nila. Ang taray. Pero very short trip lang to ha, huwag masyado mag-enjoy, baka matulog pa. Ayan, welcome to Incheon International Airport, diba? So, eto na nga. Nagwi-withdraw ako dito sa arrival area kasi wala kami. Meron kaming dalang Korean won pero maliit lang. Pinapalit namin sa Malate. So, to make sure na may panggastos kami for the whole trip, eto. Go time nga pala yung ginamit ko sa pag-withdraw. Every time magta-travel, doon ako naglalagay ng aming panggastos para madali kong ma-monitor kung magkano na ang aming nagagastos. So, yan. Medyo natagalan lang ako kasi nahirapan ako mag-convert kung magkano ba ang aking i-withdraw. And after maka-withdraw, first things first, of course, trinay na ang banana milk na sikat dito sa Korea.
Dito na rin kami sa convenience store bumili ng mga T-money. Tatlo lang yung binili ko kasi yung kapatid ko pinahiram yung kanya. Tapos present ko yung passports ng mga bata. Kasi kapag sa transportation, half lang ang bayad ng mga bata. Para naka-pre-program na pang minors lang yung rate nila. Sa arrival area din, meron mga kiosk. Bilihan ng ticket para sa airport, limousine bus. Actually, meron din pala dyan sa labas. So, ang rate pag adult is 720. Kapag naman bata, 480. Very convenient to for us kasi yung pinaka-stop niya is tatawid lang kami papunta sa aming hostel. So, ayan. Habang inaantay namin yung bus, nag-uusok check kami. O, ayan. O, kanya-kanyang paandar. Actually, sabi ko, hindi naman pala masyadong malamig. Kasi parang Baguio feels lang para sa akin nung time na yan. Kasi nga sa office, siguro lagi din nakatutok sa akin yung aircon. So, hindi ako naghanda ng aming mga puffer jacket, thermals, hindi kami naglagay sa airport. Kasi nga, sabi ko, kaya naman pala yung lamig. Napaka-OA naman ng kapatid ko. Sabi niya, magiging hotdog daw kami paglabas ng airport. So, ayan, hindi kami naghanda. Kaya naman, pagbaba namin ng bus, ay, wag nyo na kaming tularan ha. So, next time, kung feeling nyo, carry nyo naman, dala na lang din kayo ng puffer jacket or i-ready nyo na para paglabas nyo ng bus. Kasi kami, pagbaba namin ng bus, sobra palang lamig. As in, nangangatog kami. Kaya binuksan namin yung luggage dun sa stop. Tapos kinuha namin yung gloves namin, yung bonnet, yung puffer jacket. Ayun, dun kami naglagay ng mga ganyan. Nakakatawa talaga. Huwag natin hamunin ang lamig sa Korea. Ang punta namin nito ay parang alanganing autumn kasi patapos na, tas alanganing winter parang pa-start na. So, ayan. Eto na kami, naglalakad na kami papunta sa aming hostel. Lamig na nga kami, nagkanda ligaw-ligaw pa nga ni kasi naman kung san pa nagpunta, yung pala tatawid tapos kakaliwa lang, nakakaloka talaga. But anyways, ayan, so malapit na kami dito sa aming pag-stayan, ang Joy Guest House. Alam nyo ba na ito ang nakita kong pinakamurang matutuluyan sa Agoda para sa aming stay. Tapos binasa ko yung review. Sabi ko magaganda yung review pero yung picture niya parang hindi kagandahan. Pero ginawa ko na rin. Kasi nga, syempre sayang din naman. Di naman hotel ang pinunta namin sa Korea, yung experience and culture. O, hindi ako nagsisi. Magkano lang to? 15,000 for 5 nights. Kasi yung ika-anim na night, hindi na kami dyan matutulog. Diretso na kami sa airport kasi super early ang aming flight. Super enjoy ang stay namin at sobrang bait ng host. Gawan ko ng vlog separate. So eto, hindi kami natahimik imbis magpapahinga kami. Napag-isip-isip namin na kumain. And yung mga nadaanan namin, ang daming restaurants. So kaya dyan na lang kami kumain sa malapit at hindi na ako naghanap-hanap ng kung saan sa ang vlog, kung saan ba magandang kumain, etc. Syempre gutom na kami. Tapos ang in-order namin ay kimchi jjigae at saka octopus. Tapos, ganito pala sa Korea. Or hindi ko lang alam kung dahil ito sa restaurant na to. Ayan, kukuha ka dyan sa parang shelf, refrigerator ng mga side dishes na gusto nyo. Unlimited yan. Bahala kayo kung gaano karami yung gusto nyong kunin. Pero, kung ano yung nakikita nyo sa K-drama ng mga ginagawa ng mga biyanan, di ba? Yung mga Tupperware, microwavable, di ba, ng malalaki. So, ayan yun. Nakakatuwa nga. Yun talaga yung pumasok sa isip ko nung nakita ko to. Hindi ko alam yung pangalan ng mga side dishes na to kasi kimchi lang naman ang kilala ko. So ayan, dumating na ang aming food. Ayan, busog naman kami. Alam nyo kung bakit. Kasi puro kami tubig, sobrang anghang. Hindi namin expected na talagang sobrang anghang nung pagkain. Ayan, si Mary, buti na lang merong dilis yung side dish at meron siyang nakain. Nakakatawa. Ayan, sige, kain lang ng kain. Kunwari sarap na sarap pero deep inside, anghang na anghang. Hindi ko na maalala kung magkano ang binayad namin dito. Pero ayan, 2 dish lang yung in-order namin. Yan yung octopus. Tapos, isang soup, yung kimchi jjigae. Pareha silang maanghang. Basta pag nandito kayo sa Korea, siguro mag-budget kayo kung kami family of 4, mga 2,000 per meal. So, ayan. Di pa rin kami natahimik. Matutulog na sana pero nag-decide talaga ako. Sabi ko sayang yung oras. Sige, kung gusto niyo magstay, magpahinga, okay lang. Maglilibot lang ako kasi meron naman akong Naver map.
Pero ayan, hindi rin sila nagpapigil at sumama sa akin. Ito nga pala yung Naver Map. Ayan ang itsura niya. So, itatype mo lang kung saan yung gusto mong destination. Tapos kung saan ka manggagaling. Tapos para siyang Waze or parang Google Map dito sa atin. Tapos, i-breakdown niya dyan kung saan ka sasakay, kung train or bus, bahala ka. Wherein si Papa Go naman, kung nanonood kayo ng Candice Beloved Translated, yung K-drama ngayon, Papa Go ang tawag kay Kim Seon Ho kasi 'di ba translator siya. So yan, parang yan yung pinaka Google Translate nila dito sa Korea. 'Di ba? Aliyo. And ito na nga, nakarating na kami sa Dongdaemun Plaza kasi parang ilang walks lang from our hostel itong Dongdaemun area. Tapos, across Dongdaemun, ito yung Daiso. Naabutan pa namin bago magsara. Ang dami mo talagang makikita. Ito yung mga thermals. Magpapasabay sana ako. Pero I don't think afford ng aking pagod na magpasabay pa. So, ayan. Ang cute to. Nasa 100 pesos lang. Mga pangpasalubong, etc. etc. Parang kahit hindi mo kailangan, bibili mo dito. Ang cute yan, no? Yung tip-up na lip gloss, diba? O, ang ganda pang regalo, pang pasalubong, or pang personal na gamit. And across the street, ayan, dumaan rin kami sa Oliviang. Ito yung parang Watson's dito. Talagang kung saan-saan na lang makikita mo, parang bawat kanto. Pero dahil super sale, hindi na rin ako bumili dahil ang daming tao. Ang hirap pumili, honestly. Tsaka, ayan, medyo paggabi na rin. Tapos, nadaanan namin yung bilihan ng street food na parang 10 yen king. Para siyang may pancake na stretchy mozzarella. Yun yung gustong-gusto nitong aking bunso, yung mga ganyan. Tapos nakakatuwa kasi ang bait ni ate. Kasi pinasilong niya kami dun sa store niya kasi parang may heater. Parang kiosk lang to ha, na makikita mo sa daan. Kaya lang kasi sobra talagang lamig. As in, nag-chill kaming pamilya. Napakabait naman talaga ni ate, diba? Pinasilong niya kami. At masarap din talaga to, sabi ko nga, ibe-breakfast ko pa kinabukasan. Ang sarap nito sa kape. Ayun. Hindi ko lang maalala kung anong tawag dito, pero very affordable naman yung price. Parang nasa 100 pesos siya. And let's call it a night. Dito natapos ang aming day 1 sa Korea. Day 1 pa lang, sulit na sulit na. See you sa day 2. Welcome to our day 2 of our Korea vlog. Meron kaming 3 destinations in mind for today. Ayaw din naman namin nagmamadali at hahagard. Gusto namin i-enjoy yung bawat place na pupuntahan namin. And part nga ng parang immersion namin sa culture. Wow, immersion! Ayan, ang pagsakay sa subway at saka sa mga bus. Ayan, para feel na feel talaga namin na local kami, di ba? Kasi yung hostel namin, feeling local kami doon eh. May lutuan, may laundry, nakakatuwa. Kasi parang bahay namin na uuwian namin everyday. So ayan, nandito kami sa subway. After dito, sasakay kami ng bus papunta dito sa Cafe Poco. O, di ba? Tingnan nyo naman, ang lakas maka-K-drama. Opa na opa si Daddy Odelski, oh. After namin sumakay ng subway, sumakay kami ng bus. Actually, medyo naligaw pa nga and nalos kasi first time ko syempre gumamit ng Naver Map. Pero merong mga helpful na Koreans talaga na talagang idadirect ka kung saan ka sasakay. Sinamahan pa nga kami dun sa bus. Aakalain mo bang pagbaba mo ng daan or ng parang highway, may makikita kang ganitong kagandang cafe? O, diba? Talaga naman. At alam nyo ba na man-made ang waterfalls na nakikita nyo ngayon sa video? Parang kahit hindi pa kami umaalis dito, parang gusto kong balikan to sa aming last day. Kasi gusto kong mag-chill tapos mag-muni-muni. Meron pa kasi kaming 2 itinerary after nito. Ang sarap bumili ng kape tapos umupo dyan. Kasi merong area dyan na parang merong veranda. Tapos yan ang view mo. Sino ba namang hindi marelax at makakalimot sa mga problema or iniisip mo, diba? Tsaka tingnan niyo yung water, o diba? Parang meron siyang mga parts na merong nagyiyelo. Kasi nga parang alanganing winter tong punta namin. At ang ganda mag-picture dito, very Instagrammable. O, check nyo. Our second destination is the Yunpyong Hanap Village. Actually, from Cafe Pokpo, around 40 minutes
time travel namin. So medyo dulong part to kasi pagbaba mo pa lang makikita mo na talaga tahimik siya. Tsaka talagang mga totoong bahay yung nandito, and meron din mga establishments like restaurants and cafeteria. Na-preserve nila yung itsura ng mga traditional Korean homes. Tapos meron pang mountain view dito, kaya talaga namang very Instagrammable mag-picture dito sa Yunpyong Hanok Village. And ang sabi nga nila, less crowded tong place na to compared to Bukchon Hanok Village. Pwede ka rin mag-rent ng hanbok dito actually, pero hindi namin ginawa. Dito na rin kami nag-lunch sa convenience store kasi it's nice to see a convenience store dito. Para ma-feel din namin kasi 'di ba, merong convenience store run na tinatawag yung mga Koreans. So dito na kami nag-lunch. Ayan, merong ramen, merong rice meal, sausages. Medyo expensive lang talaga ay yung water. Kaya mas maganda kung meron ka ng dalang sariling mga tumbler, ganyan, para refill ka na lang ng refill pag merong mga water station. So, enjoy lang muna namin ang aming food bago kami pumunta sa aming next destination. And for our third destination, it's the Namsan Tower or the Enseol Tower. This is a very iconic landmark here in South Korea. And marami na rin K-dramas na dito ang naging filming location. Dalawa ang ways para makarating ka dito. It's either sumakay ka ng cable car or sumakay ka ng bus. Kaming family ay sumakay ng bus from the subway station kasi malapit lang sa tinutuluyan namin yung subway station. Tapos merong bus doon going here sa Enseol Tower. Ang pamasahe siguro is around 37 pesos each. Medyo marami ang sumasakay doon sa bus ha. Tapos, medyo zigzag yung road kasi paakyat nga siya ng bundok. So, pag akyat nyo ng Enseol Tower, ganito lang naman kaganda at ka-breathtaking ang view na makikita nyo. This location is yung mismong bus stop. Diyan kayo ibababa ng bus and then maglalakad kayo papunta dun sa mismong Enseol Tower. At ito na nga, gumagawa kami ng aming travel transition dito sa South Korea. Ini-enjoy talaga namin bawat pinupuntahan namin kasi ayaw namin nagmamadali. And nung paakyat na kami ng Enseol Tower, dun sa may babang part, nakita ko tong maraming mga love locks. Inakala ko na ito na yung iconic love locks na landmark doon sa Enseol Tower. Sabi ko, bakit ganun? Parang konti yung love locks. Iniisip ko, tinanggal ba nila? Or nagbawas ba sila? Well, di naman ako updated. Pero sabi ko, sige, ang daming naglalak. Dito na nga kami maglalak ng aming love lock. By the way nga pala, yung love lock namin ay binili ko lang sa TikTok. 100 plus pesos lang. Nagdala lang ako ng pentel pen para may pangsulat kami. Syempre, di ba? Para may remembrance ka na nagpunta ka dito sa Seoul, South Korea. Para after how many years, kung babalik ka, pwede mo siyang hanapin, di ba? Ang cute rin naman talaga ng nakaisip nitong mga pakulong love locks na to. So, ayan, sinusulatan ko na yung love locks namin at ipapakabit namin yan kay Daddy Odelski. Finally, maisasabit na ang love lock ng aming pamilya. Nilagyan ko lang ng pangalan namin as Ibal Family, tapos kung anong date kami nandyan sa Enseol Tower. Para pag binalikan namin, wow, babalik sila sa Korea. Charing! Or pag binalikan ng mga anak ko, pag malaki na sila, malay mo naman, nandito pa rin, di ba? Pag yung dumating yung time na kaya na nilang mag-afford ng sarili nilang pang-travel. So, ayan, it's time to pasyal. At bago kami umakyat ng Enseol Tower, parang merong mini-mart dito. Dito nga pala mabibili yung mga souvenirs dyan sa Enseol Tower at yung mga locks. Yan, yung mga love lock. May kasama ng pen, in fairness. Ang halaga niya is 13,000 won. So, almost 500 pesos pag kinonvert mo sa peso.
Kaya talaga naman tama rin ang desisyon ko na sa TikTok na bumili at dalhin na lang ang Love Lock at Pentel Pen. O tipid hack yan para sa mga budgeted momshi na pupunta rito. And finally, nakaakyat na kami sa Ensol Tower at nakita ko itong mga Christmas tree na hitik sa Love Locks. Pero hindi pa rin pala yan ang Love Locks. Ang ganda lang talaga ng punta namin kasi magpapasko. Kaya very Christmassy. Christmassy yung vibes dito sa Ensol Tower. O, tignan niyo yung Christmas tree ng M&M's. Ang ganda-gandang tignan. Feel na feel mo talaga na Christmas na. At sobrang lamig ng punta namin sa Ensol Tower kasi parang maghahapon or medyo paggabi na tong mga panahon na to eh. And ayan, naglakad-lakad lang kami. Hinanap-hanap namin yung Love Locks. Ayan yung Christmas tree ng M&M's. O, diba? Nasa ilalim ng Ensol Tower. Nag-iiba-iba nga pala ng color yung Ensol Tower. Finally, this is the Love Locks. Ito na siya. Ito talaga yung nakikita nyo sa mga vlog. Kaya naman pala hindi namin nakita agad kasi ito yung bababaan mo kapag galing ka sa cable car. Nung pababa na kasi kami ng Ensol Tower, ginusto nitong mga kasama ko na mag-cable car. Ako naman kasi, medyo takot talaga ako sa heights. Kasi nung nag-cable car kami dati sa Hong Kong, natatakot ako. Pero dahil gusto nila, sige, go na lang. Ayan, happy sila, oh. Sige, i-enjoy natin ang view ng cable car mula sa Namsan Tower. Cable car, Mary! So, while waiting for the lift pababa ng Namsan Tower, ayan, dyan kami nang galing kanina. Yan yung cable car. So, ganyan siya kataas. Pero hindi ganon kalayo yung naging travel. Kasi medyo malapit lang naman siya kung titignan. Ito nga pala yung lift. Ang cute, no? May relays siya pababa dun sa may daan or dun sa may walkway. Tapos naglakad kami and nakarating kami dito sa Myeongdong area. Of course, first order of business, mag-Myeongdong Street Food Night Market.
Kung sa Pilipinas, meron tayong ugbo na tinatawag, meron din silang ganito, Myeongdong Street Food Night Market. Yan, sige, inulit ko lang naman. Anyways, ang una namin tinikman ay ang tteokbokki. Alam nyo, ang sarap ng tteokbokki dito. Hindi ko lang alam kung psychological effect lang ba to dahil nasa Korea kami. Pero sa tingin ko, mas malasa siya kaysa yung mga nabibili natin dyan sa Pilipinas. Siyempre, of course, siguro dahil authentic, dahil nga siyempre nandito naman tayo sa Korea. At masarap yung sauce. Subo agad sa bibig. Hindi naman halata kay Kuya Dwayne. Tignan mo naman at napapapitik pang talagang tunay Sarap. naman. Oh, daddy approved din, 'di ba? So mabubusog din talaga ang mata mo rito sa dami ng pwede mong bilhin at kainin. Nga pala, hindi ganun ka-mura yung mga street food dito kaya talagang kailangan may budget ka. Siyempre, titikman din natin ang Korean corn dog. Baka kasi iba ang lasa kaysa sa nasa Philippines. Ito kasi ang favorite ng aking bunso, ang mga cheese pool. Oh, susubuan sana ko ni Odelson kunwari sweet siya pero wala nang laman. Thank you na lang talaga. So dito na lang ako sa fish cake. Wait lang. Stop mo muna. Stop mo. The cheese. I. Can I? Hey, that's mine. Don't take the mozzarella. Give me. Oh, Kuya, Mary. Mary, Sammy. Mary, oh. Thank you. 5,000원. Thank you. 갑니다. Mommy, that's the type of one that I want. This one, oh. Potato cheese sausage. Oh, Very delicious. Abalone. abalone. Water very tasty. Like very very fresh. Gusto mo abalone? Delicious. Nakikita ko lang sa K-drama yan. Oh yeah. Wait lang. Yung pork. Mochi. Mochi. Ito favorite ni Vicenzo to. 4,000 red mango. Oh, sino ng Crocs? Crocs bread. Wow. Crocs bread with gibbets. Crocs bread. Crocs bread. Nice. 1,000 siya. Garlic bread. Fried chicken. Octopus. I want steak. ว่าได้6คุณได้ Steak. คืออย่างเงี้ย우리 사람 없는데 내일 사람 있겠냐? Scallops. Large octopus. 너무 심한데? I will try one. I like egg bread, Mom. Crop. Can I try? I want to eat. Crop. I put bread, okay, I want to taste it. Can I have more? Ang sarap. Parang gusto ko magbaon nito. Almusal ko. 되게 욕. 아니요.
Stop. There's still no beef. I want pizza na na. Pizza mo na water. Okay lang, kahit bad lang. Hi. Bing, mami. Mami, si Tungtong Sahur nandito. Sinong tungtong sa... Ayun o. Ha? Tashi. Wisit? Ah. Pangit. Pangit naman si Tungtong Sahur. Camera naman. Sarap. Piya. Gusto ng pagmumukha ni Dwayne. Ang dumi na. 20,000. So, after namin mag-food trip, na dito pa rin kami sa Myeongdong. Dito kami magdi-dinner sa BHC. At sobrang lamig. Buti na lang meron sila ditong painit effect sa labas ng restaurant. At buti na lang maaga-aga kami. Kaya konti pa lang yung pila. So, konti lang din yung in-order namin kasi nga medyo busog pa from the food trip galing sa Myeongdong. And dumating na aming boneless chicken na order and in-enjoy lang namin. So, let's call it a night and we'll see you sa aming next vlog ng aming South Korea trip. Bye-bye!